Mayo. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. So I am inviting everyone to let us give the highest praise and worship. Let us celebrate and sing unto the Lord. Amen.
worthy of all praises. For there is no one like you. For from you are all things, and to you are all things. You alone deserve the glory, O Lord. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God
You are all things. You deserve the glory. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mind. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, oh God, indeed that nothing compares to you. Nothing compares to the promise we have in you. For you are our faithful God. You are our Savior. You are our comfort. You are our shelter. You are. Hallelujah. And to you alone, we give glory, Lord God. We will never cease to worship you. Habang kami may hininga, Lord God, ay ibibigay namin sa inyo ang mataas na papuri. Pagkat ikaw lamang po ang karapat-dapat na tumanggap nito. Hallelujah! Shout to the Lord, all the earth, let
mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Amen. The glory, honor, and power belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, pinupuri natin ang Panginoon. So, we welcome everyone. We welcome din yung ating kapatid na galing ng US, si Pastor Mal Palma, pati si Sister Meng. Hallelujah. Praise God. So, purihin ang Panginoon. This is the day that the Lord has made. So, lahat po tayo ngayon ay masaya sapagkat tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. So, sa pagkakataong ito ay ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa katotohanan. The truth that sets free. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo in reading the Word of God. Sa John chapter 8, verse 31 and 32. Okay.
So, yung slide natin, praise God. Ang sabi dito, bagamat itong salita ng ating Panginoon ay familiar na sa atin. Ang sabi dito, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi dito, "Then Jesus said to those Jews who believe Him, 'If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat na salita. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa pagkakataong ito ay minsan pa matututunan namin ang katotohanan na nanggagaling sa inyo. Lord, give us wisdom at patuloy na banal na Espiritu, we invite you na Father God, upang sa ganon sa aming pag-aaral ay makita ng papuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Maraming salamat po at tayo po ay pwede nang ito pong ating tatalakayin ngayon, John chapter 8 verse 31 and 32, ito, familiar na po sa atin ito. Okay. At kadalasan, ito po ay ikino-quote, ito ay sinasabi ng tao kahit na nasa labas. So, tingnan po natin. Okay. So, sa next slide natin, ang sinasabi doon na sabi sa next slide, sabi doon, this verse is a popular statement by the Lord Jesus that is merely used in a social and political context. So, ito po, verses nito, 31 and 32 ng John chapter 8, kadalasan po, ito po ay nagagamit in a social and political context. Sapagkat, kung halimbawa po ang isang tao nakagawa ng kasalanan, okay, siya po ay mabigat ang kanyang kasalanan, siya po ay nanloob ng bangko, siya ay pumatay ng tao, hindi lamang isa, kundi maraming tao. At pagkatapos, siya ay nanghalay ng babae. Naturally, yung mga apektado dito, magfa-file ng mga kaso para magkaroon ng tinatawag na justice. And not only that, they would like to find out what is the truth. Ano ba ang katotohanan? So, magkakaroon ng kaso, magpe-present ng mga ebidensya, at pagkatapos na magkaroon ng verdict, then they find out kung ano ang katotohanan. At yun ang tinitingnan doon. So, in a social and political context, ito pong salita ng ating Panginoong Jesucristo ay ginagamit. At lalong-lalo na doon sa mga apektado, if they are politically oppressed. At isang bagay pa, itong verse na ito, ang siyang pinangangalandakan ng mga tao para magkaroon ng katotohanan, masabi yung dapat na masabi. Ibig sabihin, sa ating bansa, we are democratic country, so ang kinakailangan sa atin dito, meron tayong freedom of speech. Libre tayo because we have freedom. But that freedom of speech has a limit. It is not really absolute. Kung kaya't kinakailangan, nandoon tayo sa limit na kung saan hindi tayo nakakasakit ng ibang tao. Sapagkat pag marami tayong sinabi sa isang tao, we might be filed a complaint. Ma-libel tayo, magkaroon ng file sa atin against slander, moral defamation, and so forth. So, mayroon tayong freedom of expression. But totally, it is not
absolute. Kung kaya sapagkat may ating ay pawang katotohanan lamang. Nandoon po tayo sa katotohanan. Truth means true. Truth and real comes from two Greek words that are much alike. Opposite nito yung false. Yung alethenos means the true, real, and genuine. Sa Tagalog, genuine. Sa English, genuine. Okay. The opposite of unreal, fictitious, counterfeit, imperfect, and defective. So, doon sa sinabi ng ating Panginoon, so sabi ng ating Panginoon doon, then this, and you shall know the alethenos. You free. Ito po yung meaning ng tinatawag na. So, tingnan po natin. Text. John 8:31 and 32 na sometimes ginagamit ng kung sino-sino pang tao. Verse 31 lang. So verse 31, ang sabi doon, then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Tingnan muna po natin dito. The conditions to be delivered from sin for salvation and discipleship. So, mayroon pong condition dito. Ang condition dito, first condition is that we must believe. Or, there should be belief in it. Tandaan po natin, bago po sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ito in John 8:31 to 32, yung background. May mga Pariseo at may mga Jews na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo na kanilang dala ang isang babae who was caught in adultery. Okay. So, dinala yun ng mga Pariseo sa ating Panginoong Jesucristo at sinabi ng Pariseo, itong babae na ito, nahuli, she was caught in the act of adultery. Ano ang gagawin natin? So, ang mga Pariseo, actually, what they wanted is to trap the Lord Jesus Christ. Para kung magkamali ng desisyon ng Panginoong Jesucristo, si Jesucristo ang pananagutin nila. But then, alam niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, the Pharisee, idinil niya yung woman na mayroong kasalanan. At sabi nila, ano ang gagawin dito sa babaeng ito? Ang ating Panginoong Jesucristo, anong ginawa? Yumuko siya at may sinulat siya doon sa lupa. Ano yung sinulat ng ating Panginoong Jesucristo? Ano yung sinulat? Ang sinulat ng ating Panginoong Jesucristo doon ay secret. Dahil hindi sinabi sa Bible kung ano yung sinabi kung ano yung sinulat ng Panginoong Jesucristo. So, wala nakaalam. But then, yung mga Pariseo, they repeated yung kasalanan ng babae. So, there are many commentaries. May mga commentaries na yung Panginoong Jesucristo daw ay yumuko at may sinulat, pero actually, may ginawa lang yun sa at hinihintay lang ng Panginoon yung mga nagko-condemn sa babae para makonvict sila at umalis sila. Pero hindi nangyari yon. So, pagkatapos magsulat ng ating Panginoon, tumayo siya at pagkatapos, sabi niya, kung sino man
kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, kung sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Okay. So, sa pagkakataong iyon, yumuko ulit ang ating Panginoong Hesukristo, 2 beses siya yumuko at may sinulat. Maaring, sabi ng commentaries, maaring ang sinulat ng ating Panginoong Hesukristo doon ay mga iba't ibang kasalanan. Okay, sulat ang Panginoon doon. Tapos, maya-maya, yung mga nag-condemn sa babae, unti-unting umalis. Pero ang unang umalis ay yung mga matatanda, yung mga batikan na sa relihiyon nila. Sila yung mga batikan na, sila yung unang umalis, and then follows yung mga hindi pag-aano matanda. So, pagtayo ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya doon sa babae, saan na yung nagko-condemn sa iyo? Neither I do not condemn you. Go and not sin. So sa pagkakataong iyon, ang ating Panginoong Hesukristo ay dinil niya ang kasalanan. Actually, yung mga Pariseo, they challenged the Lord Jesus Christ doon sa testimony ng ating Panginoong Hesukristo. And they even challenge yung identity ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan siya, kung sino siya. Ngunit, in-explain ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay galing sa Ama at kanyang itinuro yung tinatawag na kasalanan. Kapag hindi kayo nagbago sa inyong kasalanan, judgment ang aabutin nyo. So, in that case, ang ating Panginoong Hesukristo, isinare niya yung gospel doon sa mga taong nandoon. Kaya nga, ang sabi dito, susunod, tingnan natin. Next slide. So, kaya nga sabi dito sa John 20 verse 31, "But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." Okay. Titingnan po natin dito yung kondisyon. Okay. Kondisyon to be delivered from sin at magkaroon ng kaligtasan at maging disciple ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa susunod na slide, verse 31, sabi dito, "Then Jesus said to those Jews who believe Him, 'If you abide in my word, you are my disciples indeed.'" So, ito yung second condition. But the first condition na dapat nating makita dito ay there must be a belief. There should be believing. Mayroon dapat pagtitiwala, mayroon dapat paniniwala. First condition is belief or believing. Okay. Sapagkat ang kinakailangan ng tao ay magkaroon muna ng pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga't nung sinabi niya dito, sa verse 31, ang sinabi niya dito, "Then Jesus said to those Jews who believe Him, 'If you abide in my word, you are my disciples indeed.'" So, sa pagkakataong iyon, mayroon mga Jews na hindi naniwala sa Kanya. At mayroon din mga Jews na naniwala sa Kanya. Kaya ang sabi niya dito, Jesus said to those Jews who believe, yung mga naniniwala, "If you abide in my words, you are my disciples indeed." Tapos the first condition is belief. Sa John chapter 20,
verse 31, ang sabi doon, "But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." Okay. Kinakailangan manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo as the Son of God. And that believing you may have life in His name. So, ito yung first condition. At sa pagkakataong iyon, yung mga nasyera ng ating Panginoong Jesucristo na naniwala sa Kanya, they were stirred up. Kung kaya't naniwala sila sa ating Panginoong Jesucristo. And those person who were stirred up, as a result, they sense na sila ay mayroong mga pagkukulang. Yung emptiness nila, mayroon silang hunger and thirst, mayroon silang desire, mayroon silang guilt and shame. Tandaan po natin, doon sa mga tao na nalaman yung kanilang kasalanan, nagkakaroon po sila ng guilt. Guilt or shame. At yan pong guilt or shame na yan, hindi po yan maaalis unless otherwise na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. So, tingnan po natin, ano ang position po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 2, verse 24 and 25. "But Jesus did not commit Himself to them because He knew all men and had no need that anyone should testify of man, for He knew what was in man." So, even though na ang ating Panginoong Jesucristo, alam niyang mayroon naniwala sa Kanya, ang ating Panginoong Jesucristo, He did not commit Himself na talagang totoong maniwala doon sa mga tao. Bakit? Sapagkat He knew all men. Kilala niya kung ano ang tao. He knew what was in man. Alam niya kung ano ang nasa loob ng tao. Bakit? Sometimes, yung puso ng tao is deceitful. Sa una, okay siya, pero afterwards, nung naglaps na yung araw, nung naglaps na yung taon, nag-iiba na ang isang tao. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, He did not commit Himself. Okay, sapagkat He knew that a person that would believe in Him, maniniwala sa Kanya, but in due time, He will betray Him. Okay. He will forsake Him and turn His back to Him. And sometimes because the person is weak in his faith, madali po siyang ma-impluensyahan, easily influenced, and they prove untrustworthy because those persons sometimes, they lack courage. Kung kaya't yung pagtitiwala ng ating sa tao ay hindi talaga completely nandoon yung kanyang tiwala. Sapagkat alam niya kung ano ang nature ng tao. Totoo yan. Sapagkat ano nangyari sa ating Panginoong Jesucristo? Binitray siya ni Judas. Hindi lang yon. 3 times si Peter, dininay siya. So, yun yung mga taong nagtitiwala sa kanya. Yun yung kanyang mga disipulo. Kung kaya't ang sinasabi dito, He knew all men and He knew what was in man. Bakit? Sapagkat ang tao po, yung condition ng tao na galing sa kasalanan. Tandaan po natin, ang lahat ng tao po ay makasalanan. Bagkus, dito sa pagkakataong ito, ang ating Panginoong Jesucristo na isinugo upang ipangaral yung kaharian ng Panginoon Diyos. At hindi lang kaharian, upang malaman ng mga tao kung ano yung mga turo na karapat-dapat para mag-inherit sila ng everlasting life. So, sabi dito sa verse 31, yung second condition dito is, sabi dito, "If you abide in my word, you are my disciples indeed." Okay. This is the second condition. Abiding in the Lord's word. First condition, believing. Second condition, abiding in the Lord's word. Okay. Ang taong mga makasalanan, okay, ay kinakailangan
magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. And then afterwards, kung naniwala na siya, they should abide by the word. At para sa ganong pagkakataon, sila ay magiging tunay na disipulo ng Panginoong Hesukristo. Itong second condition na ito, sinasabing abiding in the Lord's Word. Ang sinasabi dito, yung abiding, dwelling. Kinakailangan yung salita ng Panginoon, siya ang dwelling place natin. Although ang salita ng Panginoon ay nanirahan sa atin, pero must, sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, na yung salita ng ating Panginoon must be a dwelling place para nandoon tayo. Permanently, enduring, and lasting. We must abide in the Word of God. Sabi sa John chapter 5 verse 24, "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death into life." So ina-assure ng ating Panginoong Jesucristo na doon sa mga nakarinig ng kanyang salita at naniwala sa kanya, magkakaroon siya ng everlasting life. Tatalunin niya yung kamatayan papunta doon sa buhay na walang hanggan. Medyo sa atin, mga mananampalataya, okay, na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Alam po natin na we are in this world, but we are not of the world, sapagkat tayo mga mananampalataya ay hindi naman talaga tayo dito sa mundong ito. Tayo ay nakikitransient lang dito sa kwarto o dito sa mundong ito. Okay. We are only transient. Nakikidaan lang tayo dito. Ngunit pag nakidaan tayo dito sa mundong ito, sometimes we are weak and sometimes nai-impluwensyahan po tayo. Yun po ang hindi maganda. So, if we say that we have the Word of God, it must be that we should continue in the Lord's Word. Kinakailangan we must abide continuously and consistently. Ang salita ng Panginoon ay hindi lamang pang-okasyon na kung kinakailangan na magbasa ng salita ng Panginoon, ay doon lamang tayo magbabasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi ni Mark Twain, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Bakit? Ano nangyari? Importanteng bagay sa buhay ng tao, yung kanyang kapanganakan, at pagkatapos, yung magugulat ka, ano nangyari? Bakit naging ganon? Okay. Bakit ako nasa loob ng kulungan? Bakit ganito ang aking buhay na naging miserable ako? Bakit ganon? Okay. So, pinanganak ka, at pagkatapos matatagpuan mo yung sarili mo na ganon. Alam mo, ang isang argumento ng anak sa magulang, ang sabi ng anak, "Nanay, Daddy, gusto ko ng ganito, ibili mo nga ako ng ganito." Tapos hindi maibigay ng magulang yung gusto ng anak. Sana dito ako mag-aaral sa ganitong exclusive na school. Hindi pwede, anak, dahil wala tayong pambayad sa tuition fee mo, sa public ka na lang. So, it means, yung anak, ang argumento niya doon sa magulang niya, hindi niyo naman pala maibigay yung aking hinihingi. Mabuti pa, hindi mo na ako pinanganak. Pinanganak mo pa ako, hindi mo naman maibibigay sa akin yung gusto ko.
This is one argument na kadalasan prevalent. Minsan, yung mga anak, sila pa ang umaaway sa kanilang mga magulang. Sila pa ang mas matapang sa kanilang mga magulang. At yung nanay naman, minsan takot sa mga anak. So, ano na nangyari? The day you find out why. Bakit? Anong nangyari? Bakit ganon? Sabi ni Mark Twain, mahalaga sa tao na tayo ay pinanganak. Ngunit pagdating ng panahon, magtatanong tayo, anong nangyari? You find out why. Sapagkat ganun po ang buhay na nakikita natin sa pangkasalukuyan. Sabi dito sa verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Okay, ito yung pangalawa. Result of a true believer of Jesus, freed from sin and being saved. Unang-una, he will know the truth and he will be set free. Isa-isahin po natin to. Sino ba nagsabi ng I am the way, the truth, and the life? Ang Panginoong Jesucristo. Saan makikita yon? John 14, verse 6. Ang sabi doon, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. Dito sa salita ng Panginoon, makikita natin dito yung deity ng ating Panginoong Jesucristo. I am. Sino ba ang I am? I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang kararating sa ating Diyos Ama sa langit kundi sa pamamagitan niya. So, ito nga titingnan po natin dito, as a true believer, we will know the truth. Malalaman natin kung ano ang katotohanan. So, the truth of Christ is the answer to setting a man and his world free. Yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Saan? Magpapalaya sa prejudice and hate, sa bitterness. Kung halimbawa ang isang tao ay laging miserable ang buhay, yung salita ng Panginoon, yung katotohanan ng Panginoong Jesucristo, ito magpapalaya sa atin in the enslavement and abuses, sa fear and death, at lalong-lalo na ang kaaway ng katotohanan, ano? Kasinungalingan. Those lies, those person who lies, no? They are qualified doon sa Revelation. Qualified sila na mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Those person who lies, sapagkat ito ang kalaban ng katotohanan. May kausap kang tao, kausap mo siya. Yung kausap mo palang tao, dami lang pala. Ang totoong tao pala, yun nandoon sa likod niya. Dami lang pala ang ibig sabihin, tayo, we must discern. We have a discerning spirit. Meron po tayong discerning spirit in knowing a person. Kausap natin, dami pala, yung nasa likod pala niya, yun ang kanyang totoong pagkatao. Tingnan niyo po si Haring Saul. Si Haring Saul po, okay. Bakit ba bumagsak si Haring Saul? Bakit ba siya natanggal bilang isang hari? Dahil sa kasinungalingan. Di ba? Sabi ni Samuel, utos ng Panginoon, lipunin ang lahat ng Amalekites. Ang ginawa, nilipol. Pero kinuha yung mga magagandang mga hayop at itinira ang hari. Tapos nung tinanong siya ni Samuel, bakit nagtira ka at kinuha nyo, hindi pa siya plunderer pa siya, kinuha nyo yung mga sheep, yung mga oxen, kinuha nyo at tinira nyo. Ang sabi ng Panginoon Diyos, lahat patayin. Pero itinira niya yung mga magaganda. Nagsinungaling siya. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, ito, i-offer ko naman to sa Panginoon Diyos . So,
And then, that's the thing. And he suffered in his death during sa kanyang pakikipaglaban. So, lying of Christian will doom him to go and be qualified. Qualified talaga na mapunta sa impyerno. Kaya, if a person lies for the first time, maaring ito'y masundan the second way around, maaring masundan ito sa pangatlong pagkakataon. But then, kung ganito po ang nangyayari sa isang tao, magiging habitual liar na po siya. And we should not live in lying. Hindi po dapat tayo nabubuhay sa kasinungalingan sapagkat hindi yan kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Ang kagustuhan ng Panginoon Diyos ay katotohanan. Dapat po tayo ay maging totoong tao. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagkatawan tao, naging totoong tao ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ano siya, inilahad niya yung kanyang buong pagkatao doon sa kanyang mga disipulo. The way how he behaved, the way how he teach, the way how he preach, ibinahagi niya ito doon sa kanyang mga disipulo. Bakit? Sapagkat siya ay totoong tao. Totoong tao, totoong Diyos. At dapat po, makita po natin ang ating sarili dito sa salita ng ating Panginoon na ang katotohanan po, ang kalaban niyan ay kasinungalingan. Ang sabi ni Franklin D. Roosevelt, sabi niya, repetition does not transform a lie into a truth. Pag ang isang tao po ay gumawa ng isang bagay na kasama ang kasinungalingan, and most often, yan ang kanyang nagiging testimony na may kasamang kasinungalingan. Tandaan po natin, kahit na paulit-ulit niyang i-testify yung bagay na kanyang ginawa na mayroong kasinungalingan, it will not transform into truth. Hinding-hindi po ito magiging totoo. Bakit? Sapagkat ulit-ulitin niya man yung kanyang testimony na merong kasamang lies, hindi po ito magiging totoo. Sabi po ni Franklin Roosevelt. Kung kahit alam niyo po, mahirap po kung magsisinungaling. Pati it is really displeasing God. Sapagkat kung ikaw ay magsisinungaling, kinakailangan magaling ang memory mo. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat pag ang tao nagsinungaling, kinakailangan yung kanyang pagsisinungaling, alam niya. Sapagkat pag tinanong siya ng ibang tao, dapat consistent siya doon sa kanyang sasabihin. At kung hindi ka maganda ang memory, hindi ba ang sinabi mo ganito ang ginawa mo? Ba't ngayon iba naman ang sinasabi mo? So, makikita nila na ikaw ay talagang nagsisinungaling. Kaya, in order na tayo ay hindi mapahamak at makita ng tao na tayo ay totoo, ang sasabihin lang natin ay pawang katotohanan. Pag ikaw nagsabi ng pawang katotohanan, tanungin ka man, baliktarin man ito, ano man ang klaseng tanong sa iyo, isa lang ang magiging sagot mo. Very consistent ka. Bakit? Kasi tama ang sinasabi mo. Amen ba tayo doon? Baka hindi kayo maniwala doon sa aking sinasabi. Kaya, hindi ko kayo binibigyan ng tip, ha? But then, dapat tayo mga mananampalataya, iba na tayo dapat eh. Sa atin dapat meron na dapat katotohanan eh. And everything that we must say ay mga katotohanan. Wala na po sa atin yung paligoy-ligoy pa at magkaroon tayo ng mga iba't ibang sinasabi na hindi naman talaga tugma doon sa tama. So,
The truth. The truth will set us free. Such truthful behavior frees a person from all the bondages and hindrances or obstruction of life. Pag ang tao nasa kanya ang katotohanan ng Panginoong Jesucristo, siya po ay magkakaroon ng freedom against bondages of hindrances and obstacle and struggles doon sa kanyang buhay. So magiging smooth ang buhay ng isang tao. Although, smooth talaga dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. And that we must be accountable sa ating Panginoon because dahil nasa atin ang katotohanan, we must share what is the truth, kung ano ang katotohanan. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, sabi doon, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. At dahil nasa atin ang katotohanan, kinakailangan alam po natin ang salita ng ating Panginoon. Dito namamangha lang ako sapagkat ang tinatawag na God's Word, ano ang God's Word? It is the written truth, and Jesus Christ is the living truth. As a believer of Christ, the truth sets man free from many things. Shadow of doubt and despair, bondage of sin and death, bondage of judgment and hell, to be saved from the uttermost extremely. Shadow of doubt and despair. Minsan tayo, wala tayong tiwala sa ating mga panalangin. Nananalangin tayo, pero mayroon tayong doubt doon sa ating panalangin. Minsan, mayroon tayong mga alinlangan. Mayroon tayong, minsan, nawawalan tayo ng pag-asa sa mga bagay na dumarating sa buhay po natin. Tandaan po natin, as a true believer of Christ, the truth set us already free from all these bondages. From all these bondages of doubt and despair, itong bondages of sin and death. Sa kasalanan, dapat nakalagan na tayo sa tanikala ng kasalanan. Okay. At hindi na dapat tayo nagkakaroon ng struggle sa kasalanan sapagkat yung kasalanan na nagpo-produce ng guilt sa atin habang tumatagal, ito ay nagiging mabigat sa atin. Kasing bigat pa ng isang sakong bigas kung halimbawa yung guilt ng sin ay mananatili sa atin. Mas mabigat pa sa pinakamabigat. Kaya nga, ang sabi doon sa Romans chapter 7 verse 18, ang sabi doon ni Apostle Paul, okay, sabi doon, for I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Mayroon pong kasalanan. Kasalanan na hindi pa na i-release. So, kinakailangan ma-release yung kasalanan na yon sapagkat until such time na hindi pa na-release yung kasalanan within us, yung gusto mong gawin na maganda, hindi mo magagawa. Pero yung ayaw mong gawin, yung ayaw mong gawin na kasamaan, yun ang lagi natin nagagawa. Why? Because of sin living in us. Yan po yung mga bondages ng sin na dapat maalisan na po tayo ng tanikala dyan sa kasalanan. Okay. We have sometimes maraming bondages ang nasa sa atin. Okay. Minsan ito po ang problema sa atin, mga mananampalataya. At kahit na hindi mananampalataya, the bondage of laziness. Sabi doon sa salita ng Panginoon, huwag pakainin ang tamad. Okay.
Minsan, may pagkakataon na sa isang pamilya, okay, yung anak, sabi ng magulang sa anak, oh, malaki ka na, tapos ka na sa iyong pag-aaral. Maghanap ka na ng trabaho mo. Okay. So, yung anak, dahil tamad, ayaw magtrabaho. Ang ginagawa ng anak, okay, pupunta doon sa kanyang sa bahay, tatrabaho ng kaunti, gawa ng kilos ng bahay, pagkatapos doon pahinga. Pagkatapos mamamahinga, buksan ng electric fan, buksan ng aircon, at pagkatapos nanonood siya ng TV. Pagkatapos manood ng TV, okay, hindi pa siya tapos manood ng TV, nagugutom na siya. So, may pagkain doon. Dahil hindi pa tapos yung TV, so, baka maubusan ako ng pagkain, kuha muna siya ng pagkain, at pagkatapos yung pagkain, itatago niya muna. Pagkatago niya ng pagkain, so, tapos na yung kanyang pinanonood, naalala niya, inutusan pala siya ng kanyang mga magulang na bumili ng bagay para doon sa bahay nila. So, lumabas siya. Yung electric fan, iniwan na nakabukas. Yung air condition, iniwan na nakabukas. Yung TV, iniwan na nakabukas. Nagmamadali siya, lumabas siya. Paglabas niyang ganon, dumating siya at dumating din yung kanyang magulang. Sabi niya, ito lang po nabili ko. Oh, mura lang yan ba't ang mahal niyan? Ito ang presyo Yung pala, kumupit pala siya doon sa sa pera na ibinigay sa kanya. Tapos dumating ako dito, nakabukas ang electric fan, nakabukas ang air condition. Ano ka ba? Magkaroon ka naman ng malasakit dito sa bahay. Ako nagtatrabaho ako, kumikita ako ng kaunti. Dahil ako, nagtitipid ako dito sa bahay. Tinitipid ko ang lahat. Pero ikaw, sinasayang mo yung kuryente. Ano ka ba naman? Magkaroon ka naman ng malasakit sa akin. Nagtitipid ako, lalong-lalo na, nagtitipid ako dahil magbibigay pa ako ng tithes sa Panginoon. So, ang pobreng anak na walang pakialam, ang lahat ng mga bagay na yon ay kinakailangan maunawaan niya doon sa loob ng tahanan. And same as for us, sa atin, no? Na tayo yung lahat ay meron, we are all accounted sa lahat ng bagay na ating ginagawa, lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa mga ministeryo na ating ginagalawan. So, we must be released by the truth para maibsan ang bigat at maging malaya tayo sa lahat ng pagkakataon dahil nasa atin yung katotohanan. We must be set free. Tayo ay maging malaya. Alam niyo po, yung tubig, lagyan mo ng langis, saan pupunta yung langis? Sa ilalim. Hindi. Sa ibabaw. Sa ibabaw pupunta yung langis. Okay. Kahit na anong gawin mo, yung langis, hindi pupunta sa ilalim. Any falsehood na ginagawa ng tao ay may exposed at ang matitira lagi ay yung katotohanan. Yung katotohanan ang siyang magpiprevail. And it will expose those falsehood and those wrongdoings and those lying na ginagawa ng isang tao. So, dapat po makita po natin ang kahalagahan ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo that the truth shall set us free. Free from many bondages dito sa buhay natin, but we praise God. Tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat we have already been freed from all those bondages na nagiging hindrance sa buhay po natin para lumago tayo
spiritually. Lumago tayo, we will grow spiritually. Okay. Sabihin natin spiritual naman ako Tumatayo na nga ako sa harap ng pulpito Bakit hindi pa ako spiritual? So, not everyone who is stand in the pulpit is totally, completely, and perfectly spiritual in growth. Tandaan po natin yan. Hindi lahat si Brother Bong na tumatakiyo dito, spirit. Kaya nga ang panalangin sa akin, Panginoon, Panginoon, release me from all those bandages. Lalong-lalo na minsan sa loob ng church, si Brother Bong ay aantok-antok. Ang kinakailangan dito, medyo tatapikin sa pisngi. Tapikin sa pisngi at sigawan, Hoy, gising! Amen. So, ito po ang problema sa atin. Lahat po tayo, minsan ay may pagkukulang po tayo sa ating Panginoon. So, the truth sets men free from the bondage of sin and death. Okay? At habang tayo po ay nabubuhay bilang mananampalataya, ay kinakailangan matanggap natin yung assurance that we are saved from the uttermost extremely. Ito po ang nagagawa ng katotohanan sa buhay po natin. Jesus Christ is the truth and is able to save man to the uttermost, completely, perfectly, finally, and eternally. And for our conclusion, sabi dito, Jesus Christ, the way, the truth, and the life, offer a profound invitation of truth for a true freedom that liberates us from sin and sets us free in transforming our lives in abiding by His Word. You shall know the truth, and the truth shall set us free. I believe na ang bawat isa sa atin dito sa church has already been set free from those bondages, no? Previously, nung tayo ay nandoon pa sa lumang pagkatao natin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na salita na patuloy po, Panginoon, na pumupukaw sa aming puso, Panginoon. Patuloy po nagpapaalala sa aming kaisipan. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat nasa inyo po ang katotohanan na siyang ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na namatay dahil sa aming mga pagkakasala. Lord, we thank you, O Lord God, sapagkat ang katotohanan mo will prevail in us, O Lord God. And we thank you as we declare there is freedom in us. Malaya kami. We have liberty in our spirit sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kami ay nakakalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, help us, O Father God, that we may really enclosed in our arms, O Father God, ang pag-ibig na nais mong ipagkaloob sa amin. Maraming salamat. Thank you for thy loving kindness, O Lord God. Maraming salamat sa inyong pagpapala sa amin. Maraming salamat. At kami ay kinalagan mo sa mga tanikala na hindi karapat-dapat sa isang tunay na Kristiyano. Lord, we thank you and once more return to you all glory and honor in the mighty and holy name of the Lord Jesus Christ. And everyone will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you po, Pastor Bong, sa mensahe po sa umagang ito. At ngayong umaga naman po, tayo po ay dadako na sa ating isa pang gawain, ang pagkakaloob sa ating Panginoon. Kung babalikan po natin yung sinasabi po sa Genesis chapter 22,
Ito po yung tagpo kung saan tinest po ng Panginoon si Abraham. No? Ito po yung testing of faith na ang sabi po ng Panginoon doon, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong kaisang-isang anak na si Isaac. So nung time na po na yun, nagpunta po silang mag-ama doon sa bundok at nagtataka po si Isaac dahil nandun na po yung lahat ng kakailanganin sa paghahandog. Nandun po yung mga kahoy, yung mga bato at yung apoy na gagamitin. At nagtanong po yung kanyang anak si Isaac, no? Sabi po niya doon, Ama, nandito na po yung ating mga gagamitin sa paghahandog. Ngunit nasaan po yung tupang ihahandog? At nung tagpo pong yun, nung akma pong ihahandog na